Ladies and gentlemen, let us give a warm welcome to our esteemed commencement speaker, Ms. Lucy Cruz Valdez. Una po kayo. Maraming salamat. Honorable Mayor Jeannie Sandoval, si Vice Mayor Nolasco, si Dr. Alex Rosete, si Dr. Glenn Divi de Leon, si Dr. Willem Enriquez. Binemorize ko mga pangalan nyo as best I could in the short amount of time that I'm here. At lahat ng mga faculty, umubuo ng mga departamento ng CMU, lahat ng college deans. Shout out to our reporter, former reporter Jen Calimon, na din na yata ngayon ng journalism. At syempre mga journal graduates, last. Pero sa lahat sa inyo, batch 2025, congratulations! Okay, pag-usapan natin ngayon ang inyong kabataan. Narinig nyo na ba yung motto na the youth is wasted on the young? Alam nyo ba ibig sabihin nun? Ang kabataan daw nilulustay sa kabataan. Yan ang ibig sabihin nun. Kung anong marami tayo, di ba? Yan ang uubusin natin. At kayo, hindi kami, kayo ang marami ang kabataan. At yan ang uubusin nyo sa maikling panahon. Maniwala kayo, time flies. Kaya ngayon, ang tatalakayin ko ay ang mga bagay na angkin ninyo, likas sa inyo, na pag hindi nyo inalagaan, ay mawawaldas ninyo bago ang panahon. Before you know it, ubus na. Huwag nyong sayangin. Klaro ba tayo doon? 4 lang, tatandaan nyo, ha? Unang-una, energy. Punong-puno kayo niyan. Okay? Siguro mga 22 o 23 kayo ngayon, no? Tama ba? More or less, no? Ang lalakas pa ng mga buto nyo. Ang bibilis nyo pa tumakbo. Ang lalayo pa ng pwede nyong ilakad. Hindi kayo mapapagod kahit hindi kayo kumain at hindi kayo matulog, puyatan, hala, sa TikTok, browsing forever, kinaumagahan, buhay pa rin. Wala na sa amin yan, pero kayo, marami pa yan. Pagkaingatan nyo yan. So, energy. Pangalawa, passion. Alam nyo ba kung anong passion? Marubdob na damdamin. Malalim pa mga emosyon mo. Sabi nga nila, ang idealismo nasa inyo pa. Nako, mga dreamers pa kayo. Mga pangarap nyo, mga ambisyon, buhay na buhay. Maganda yan. Tago nyo yan. Huwag sanang mawala. Huwag kayong pumaris sa marami ngayong nakatatanda na wala nang pag-asa. Naho-hopeless na sa kondisyon natin. Sa ekonomiya, sa gobyerno, sa politika, sa bayan, sa komunidad, at pati na rin sa kanilang mga relasyon. Nawala ang passion. Huwag kayo dyan. Ingatan niyo yan. Preserve it. Okay? So, energy, passion. Pangatlo, na likas sa inyo, na pangalagaan nyo, time. Panahon.
Nako, sasabihin ko na sa inyo, before you know it, matanda na kayo. Enjoyin nyo ang oras, pero gamitin nyo rin ng tama. Alam nyo, ang oras hindi na maibabalik. Alam niya, sa nilayo-layo ng tinakbo ng technology natin, tingnan nyo naman, yung panahon namin, wala kaming computer. Natuto kaming magsulat sa makinilya at handwriting. Walang delete, walang copy-paste. Carbon paper lang kami. Wala kaming mga smartphone. Lahat landline. Wala kaming internet. Ako, kayo Gen Z, do you know this? It's a fact. Gen Z people are the first generation to be born into the internet. Pagpanganak pa lang ninyo, may internet na. Kayo yun. Kaya kayo mga internet generation na OG. Ang layo na ng narating ng teknolohiya, di ba? Pero ito ang tanong ko. May naka-imbento na ba ng time machine? Wala. At mukhang walang ever makaka-imbento. Walang makakagawa ng multiverse. Hanggang pelikula lang yan. Okay? Siguro meron, pero walang paraan para magpunta roon at baguhin ang takbo ng buhay. Sa K-drama lang yan. Di ba, no? Oh, alam ko yan. K-drama addict ako. So hanggang ngayon, walang nakaka-imbento ng time machine. Wala nang balikan to. Kaya, yung panahon ninyo, gamitin nyo ng maayos. Okay? Ikikwento sa inyo. Alam nyo, isa sa mga biggest regrets ko ay ang graduate without honors. Kandidato ko at mataas ang average. Pero ang yabang ko noon, nag-enroll ako, elective French. Kala ko kasi language person ako. Ang hirap pala. Alam niyo ba yung French? Ang daming mga letra na hindi naman binibigkas. Limbawa na lang. Thank you very much. Sa French, merci beaucoup. Alam niyo ba ang spelling ng merci? M-E-R-C-I, mercy. Layo sa merci. Na hindi ko masabing nila. Okay, merci. Ang buko, alam niyo ba kung ano spelling nun? Hindi buko yun, ha? Buko. B-E-A-U-C-O-U-P. Merci buko. Sabi ng professor ko in French, magtuturo ako dito in French, ha? Hindi ako mag-i-English at hindi ako mag-Filipino. Patay. E ako pa naman, talagang likas na tagalista. Taga-Bulacan ang tatay ko. So, marunong ako mag-English pero wala kalam-alam sa French. Eto, nasabayan pa ng nagka-boyfriend ako for the first time. And I fell hard in love. Siyempre, yung pag-aaral sa French na kailangan kong gawin, hindi ko nagawa. At dahil dyan, ay ang grado ko, 3. At sa UP, pag meron kang gradong 3, asang awa, out ka na. Never ka na mag-ho-honors. Tinanong ako ng teacher ko, advisor ko, oh, gusto mo bang mag-extra time para gumawa ng mga research, para mabawi mo yan, at pwede natin pakiusapan? Sabi ko, ma'am, huwag na. Okay na ako. Why? Kasi may plano kami ng boyfriend ko. Mag-out of town kami. So yun, graduate ako
Ang average ko ay 1.77. Okay? 0.2 points away from 1.75. Di sana may Latin honors ako. Nung bata ako, nung mga edad na yun, naisip ko, okay lang yun. Sino may gusto ng Latin honors? Sila-sila lang yan. But I will tell you, to this day, ang laking credit nun, pag nalalagay mo yung Phi Kappa Pi, Honor Society. Hindi ko magawa. Gusto kong balikan, hindi ko mabalikan. Nag-masters na ako, buwawi ako, but there's nothing like graduating with the best that you can be, di ba? Kaya yung panahon, gamitin nyo ng mahusay. Okay? Napaka-precious. Ito pa, hindi lang sa karera kailangan ng paggamit na mahusay ng panahon. Sa mga relasyon nyo, mag-isip-isip kayo. Alam ko, 22, 23 lang kayo. Pero makalipas ang ilang taon, meron na kayong asawa, anak, and even now, ang mga relasyon nyo, meron ba kayong mga kagalit? Ayusin nyo na yan. Alam nyo, bilang ang mga araw nating lahat. Noong 2 weeks ago, nabalitaan ko na isa sa mga taga TV5 na bossing ng isang department namin ay may terminal cancer at talagang bilang na ang mga araw niya. Nung nagtatrabaho kami together, when I was there, dami kong galit sa kanya eh. Kasi feeling ko palpak ng department mo. Ganun ako. At nagkaroon kami ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nung nabalitaan ko na nag-terminal cancer siya at nasa ospital na at palliative care na lang. In other words, wala nang gamot, wala nang pag-aasa. Alam niyo, nagpunta ako ron. Punta ako doon, dinalaw ko, naiyak siya. Humingi ako ng patawad sa kanya at sa asawa niya. Alam niyo kung anong sabi niya? Oo, Ma'am Luch, alam ko na ikukwento ko nga sa asawa ko na lagi kang galit sa akin. Tinamaan talaga ako. Salamat sa Diyos at nakahingi ako ng patawad bago siya pumanaw. So kayo rin, gamitin niyo yung mga oras ninyo ngayon para gumawa ng tama. Ang mga kaaway, patawarin. Ang mga humihingi ng patawad sa inyo, patawarin nyo na rin. Maiksi ang panahon. And who knows when we're gonna be called home. Kung saan man yung home na yun, sana heaven, di ba? Kaya ito ang panahon, gamitin nyo ng maayos. Huwag nyong lustayin. Very precious. So yan ha, energy, passion, time. At ang pang-apat na huwag nyong lulustayin. Opportunity. Ang pagkakataon. Okay? Alam nyo, may isang wise man na nagsabi, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng poverty o kahirapan? Simple lang. Ang tunay na kahulugan ay ito. Poverty is nothing but an absence of choice. Pag wala na kayong anything, talagang mahirap na kayo. Ngayon, sabihin nyo, anong ulam natin ngayon? Galunggong? Okay lang. Meron ka pa rin, di ba? Either mamili ka, kakain ka, o hindi ka kakain. So ako, I believe in this. You always have a choice. In life, we always have an opportunity to make something out of the little we have. Hindi ako naniniwalang may mga tao na wala. Hindi. For as long as you're alive,
meron kayong opportunity. Hindi man maganda ang selection o yung pinagpipilian nyo, meron kayong pagpipilian. Gamitin nyo ng maayos ang opportunity. Okay? Kailangan yan. Huwag masyadong mapili, lalo na pag nagsisimula. Alam nyo kaming mga nag-hire, mas gusto namin yung mga nagtatrabaho kaysa yung walang trabaho. May advantage sa amin yung currently employed kaysa sa mga walang trabaho. Kaya kung ako sa inyo, kahit na anong trabaho mo na yan, basta magtrabaho kayo at meron kayong kinikita, meron kayong matututunan. Because opportunity teaches you very valuable lessons, whether you took the opportunity or not. At ito pa ha, kahit failure, ang daming aral. In fact, sabi ng iba, mas maraming aral na iniiwan ang failure kesa sa mga sumakses. Okay? So kahit na mag-fail kayo, sige lang, yung aral na napulot ninyo sa failure na yun, gamitin nyo, huwag nyong sayangin. Dahil yung failure na yan, maaaring maging opportunity. At ito, magtatapos na lang ako sa life lesson ko na lagi kong sineshare sa mga kabataang tulad nyo. Alam nyo, ang aga kong sumakses. Hindi pa ako gumag-graduate sa UP, nag-aangkor na ako. Kumita kaagad ako ng malaki. Pero niya ang unang trabaho ko, angkor. Yan ang gustong-gusto ng mga journalist, aminin nyo. Lalo na yung mga nasa broadcast. Gusto sikat agad, may pera ka agad. Yun ang naging start ko. 20 years old, I was already anchoring the news. Wala akong ginagawa. Pasok ako, basa ng 30 minutes, uwi. Kumita na ako. Mas malaki pa ang kita ko sa mga reporter at sa mga writer. Isang araw, nakita ko yung boyfriend kong yan, na hindi ko na pangasawa, pero ilam na ilam ako. Nakita ko yung boyfriend kong yan habang dumadaan ako sa likod na bahagi ng UP na wala pa masyadong building nun sa UP. Nakita ko yung kotse niya nakaparada. Nagdadrive ako ng kotse ng kaibigan ko. So hindi niya nakilala na ako yung nagdadrive. Pagkita ko ng kotse niya, tumigil ako. Tapos tumingin siya. Akala niya yung kaibigan ko yung may-ari ng kotse, yun ang nakita niya. So, paglabas niya ng kotse, hello, kasama niya ang ibang babae. You know, I was so heartbroken. Hindi ako nakasalita. At pagdating ko sa Broadcast City, kung saan naroon yung Channel 9, pagdating ko ron, dumiretso ako sa banyo. I threw up. Sobrang sakit ng damdamin ko that I threw up. Next day, pumasok ako, nagbasa ng news. Sa kalagitnaan ng news, yung News Watch, biglang walang lumalabas na boses. Nagsastutter ako. Akala ng direktor namin, ano ba nangyayari sa'yo? Baka may sipon. O nga, sabi ko, baka may sipon. Next day, hindi mo na ako pumasok. The next day, pumasok ako, doon pa rin. Sa madaling sabi, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, but I lost my voice. Buti na lang wala pang social media nun. Dahil pinipilit ko talaga mag-newscast dahil ayoko mawala ng trabaho, tsaka gusto ko pa rin maging anchor. Pinipilit ko. Hanggang sa may tumawag sa RPN 9, sabi, ano pa naman yan si Lucy Cruz? Cruz pa ako nun. Parang nai-ebs daw pag nagbabasa ng news. Yun na bashing na sa amin yun noon. Kasi wala pang social media noon eh. Para ako sinampal.
Tapos yung news head namin, kinausap ako, eto na, alam ko tatanggalin na ako. Pero bago pa man niya sabihin na tatanggalin na niya ako, sabi ko, Sir, tuwin mo na lang ako reporter. Please, huwag mo ako tanggalin. Sabi niya, wala akong opening, walang plantilla. Sabi ko, Sir, gagawin ko libre. Ituring mo na lang akong intern. In the next 6 months, I worked as a field reporter. Napakahirap pala. Lalabas ka ng madaling araw, magko-cover ka ng 5 storya, uwi ka, magsusulat, mag-e-edit, tapos tsutsugiin pa yung script mo. May insulto ka pa ng cameraman mo dahil ang pangit ng pag-edit ng video. Grabe ang pinagdaanan ko, but I will tell you, if I had not become a reporter, I would not have learned the ropes of real journalism. Yan ang natutunan ko sa failure ko. Kaya huwag ninyong sayangin pati yung mga kapalpakang mangyayari sa buhay nyo. Alright? Okay ba tayo doon? So, okay, 4 yan, ha? Energy, passion, time, at opportunity. Ha? Tandaan niyo yan, mga graduate. Meron pa kayong more or less 40 years bago kayo maaaring mag-retire. Magdasal na lang natin na magiging malusog kayo. Kaya kailangan ingatan nyo ang inyong energy. Ang energy ay equivalent ng health, di ba? Huwag nyo nang pagtuunan ng pansin ang mga panlabas na anyo masyado. Tama na yung disente lang. But on the basis of all of that, please, preserve your resources, use them to the fullest, and I wish you success in all your endeavors. God bless. Godspeed. Congratulations.